Magandang gabi po. Andito naman tayo sa ating misyon na ipakilala ko sa inyo ang bawat kandidato sa pagkasenador. Para naman alam nyo kung dapat nyo bang iboto o hindi. Ang ginagawa ko pong pagpakilala ay mas matindi. Talaga pong binabanggit ko kung talagang sila ay may mga kasalanan. Ang binabanggit ko ay yung mga pinakamalaking kasalanan na gawa nila o yung kanilang pagiging kakulangan sa kakayahan. Pasensya na, may acid ako. So ngayon, nag-usap na tayo tungkol kay Lito Lapid. Pero dagdagan ko pa yon. Nag-usap na tayo tungkol kay Camille Villar. Sa tingin ko sapat na yon. I-scroll nyo lang sa aking mga YouTube channel na nakapalabas ko na. Pagkatapos, nabanggit na natin si Pacquiao. So ngayon, babanggitin naman natin si Bong Revilla. Okay, lahat po na itong apat ay aking nirekomenda na huwag yung iboto. Okay? So isa-isa natin sila hanggat sa lahat ng kandidato nila ni BBM, at saka ni Didis, at saka yung siyempre, isa-isahin ko rin, susuriin ko rin mga kandidato na hindi BBM at hindi DDS. Malamang pabor ako doon. Kasi wala pa naman mga record na masama mga yung karamihan, halos lahat. Okay? So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay si Bong Revilla. Ladies and gentlemen, bago po tayo mag-usap kay Bong Revilla, nais ko muna po ipakita sa inyo ang desisyon, itong pinakamalaki kasi na nangyari sa buhay niya. Yung inakusahan siya, nagnakaw ng pandarambong. Ito po, ipakita ko sa inyo ang desisyon ng Sandigan Bayan. So ito yan, palakihin ko lang, no? So, ito pong ipakita ko sa inyo, ito pong desisyon na sinulat ni Efren de la Cruz. Si Efren de la Cruz po ay original po siya na siya ang tagasulat sana ng desisyon. Kaso lang, natalo siya ng iba pang mga sumulat na pabor kay Bong Revilla. At dahil doon, imbis na 3 lamang ang judge o justice na magdesisyon sa kaso niya na bilang regular manner, ay naging 5. Nag-raffle pa ng 2 mula sa ibang mga division ng Sandigan Bayan. So ngayon, ang mangyari nito, ipakita ko sa inyo yung desisyon ng pakita ko rin yung desisyon ni East-West. Ito, 19 pages lang naman to. Tapos, ipakita ko sa inyo yung desisyon ng judge na nag-acquit. So, ito po yung judge naman na isa kumontra. 2 ang kumontra dito. Si Justice East-West. So, kay Justice East-West, at itong decision sa majority. Ang pumirma sa majority para i-acquit si Bong Revilla ay sina Justice Geraldine Faith Ekong. Alam mo yung sulat ni Geraldine Faith Ekong, isang magpapakita na siya hindi siya faithful na klaseng tao. Yun ang handwriting niya. Ay siya na ngayon ang presiding justice. Tapos makita mo yung ganon din kay Edgardo M. Caldona, Makati RTC judge dati to.
Hindi rin makakita ang pangalan, kumbaga tinatago. Yung isa simple lang ang pirma, si Georgina de Hidalgo, pumabor din ito kay Bong. So ang pumabor kay Bong Revilla ay si Edgardo Caldona, si Georgina de Hidalgo, si Geraldine Faith Icon. Ang nagdeklara na dapat guilty siya ay si Associate Justice Efren de la Cruz. At kita mo naman ang sulat kamay niya, klaro kung sumulat. Tapos klaro ding sumulat itong kumontra din na si Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta. Ay klaro din ang pagkasulat niya. So, ibig sabihin, ang tao po na klaro kung sumulat, yan po yung mga tao na mga honest. Yan ang aking impression. Impression ko lang yan, ha. There is no scientific reason for that. So, ang kumampi sa kanya si Caldona, no? O ngayon, tingnan muna natin ang main decision. Ang main decision po, ito pong case. So, nakita nyo yung case. Okay, ang nagdesisyon yan, ito ay si Geraldine Faith Econg. So, promulgated ito December 7, 2018. So, ang kaso sa kanya ay babasahin ko, Ramon Bong B. Revilla Jr., a member of the Philippine Senate, stands charged for plunder, defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080 as amended, relative to the utilization of his Priority Development Assistance Fund, sourced from the National Treasury and allocated to his office by virtue of a General Appropriations Act in committing the offense. It is alleged that he conspired with his staff, Richard Ecambe, and in private individuals, Janet Lim Napoles, Ronald Jan Lim, kapatid ni Janet Napoles, and John Raymond de Asis. The accusatory portion of the amended information against all the accused reads, in 2006-2010, na 5 taon na, or thereabout, in the Philippines and within the jurisdiction of the Honorable Court, above named accused Ramon Bong Bautista Revilla Jr., then a Philippine senator, and Richard Abdon Cambe, then Director 3 of the Office of Senator Revilla Jr., both public officers, committing the offense in relation to their respective offices, conspiring with one another, and with Janet Loy Lim Napoles, Ronald Jan Lin Bernardo Lim, and John Raymond Diazes, did then and there willfully and lawfully and criminally amass, accumulate, and or acquire ill-gotten wealth amounting to at least 224,512,500 pesos through a combination or series of overt criminal acts. So, ang ninakaw niya ay nakusa dito 224,512 pesos and 512,000 pesos and 500 pesos. 512,000 and 500 pesos. By repeatedly receiving from the police. Ulit-ulit na tumatanggap kay na police and her representatives, Lim, Diazes, and others, kickbacks or commissions under the following circumstances before, during, or after the project identification. Napoles gave and Revilla Jr. and Cambe received a percentage of the cost of the project to be funded from Revilla Jr.'s Priority Development Fund in consideration of Revilla Jr.'s endorsement directly or through Cambe to the appropriate government agencies of Napoles, non-government organizations, which became the recipients and or target implementers of Revilla Jr.'s PDAF projects, which duly funded projects turned out to be ghost or fictitious. So, ibig sabihin, hindi totoo mga project, thus enabling Napoles to misappropriate the PDAF proceeds for her personal gain. By taking undue advantage on several occasions of their official positions, authority, relationships, connections, and influence to unjustly enrich themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Yan ang kaso. So, Tagalogin natin para maintindihan ninyo. Inaakusahan po si Bong Revilla na sa loob ng 5 taon, mula noong 2006 hanggang 2010,
ay paulit-ulit ng ginawa na tumanggap siya ng paulit-ulit yung ginawa na pinalipat niya ang kanyang pundo na PDAF kung tawagin sa tulong ni Attorney Richard Camby na kanyang Chief of Staff para mailipat ito sa kamay o sa korporasyon ni Janet Loy Lim Napoles, ni Ronald Jan Bernardo Lim, tsaka John Raymond de Asis. At kung makonvert niya sa pera, papalabasin na kunwari na ibigay sa mga taong dapat patunguhan, pero imbento lamang po. At pagkatapos na maproseso at makuha yung pera ng PDAF, ay ibibigay ang porsyento, ibibigay ni Janet Napoles kay Bong Revilla ang porsyento. At ang porsyento na kalakaran dito ay kalahati. Ibig sabihin, kung 224 million ang nagamit, ang 112 million napunta kay Bong Revilla. Ganon po mangyari ito. So repeatedly, 5 years. Ang depensa po ni Bong Revilla dito ay hindi mari na siya ay dapat ikulong sapagkat po ay ang sulat na pinadala sa mga ahensya ng pamahalaan na maglipat ng pundo mula sa mga ahensya na yon papunta kay Janet Lim Napoles ay hindi daw niya pirma. Ibig sabihin, piniki raw ang pirma niya. At ang tinuro na pumiki sa pirma niya ay walang iba kundi si Attorney Richard Abdon Camby. Yan ang pinalabas niya. So, pag ito pinalabas, ang nangyari diyan para mapatunayan niya, gumamit siya ng handwriting expert na si Attorney Pagi ng National Bureau of Investigation. Attorney Desiderio Pagi. So, ang problema dito na kinukontra ng mga justice na nagsasabi dapat guilty siya, ay tinuturigsa nila ang pamamaraan ng pagkuha ng handwriting expert. Kasi imbis na dapat, ang gagawin, mag-motion sila sa korte at utusan ng korte ang National Bureau of Investigation handwriting expert na magsagawa ng eksaminasyon. Ikumpara ang mga pirma na sa endorsement letter na binibigay sa ahensya ng pamahalaan na nagbigay ng mga pera nito ni PDAF ni Revilla papunta doon sa mga korporasyon ni Janet Napoles. So, imbis na korte ang mag-utos, ang nangyari, ang abogado ni Bong Revilla ang lumapit at ibinigay ang pinili na lamang nilang pirma ni Bong Revilla na malayo sa pirma na nakikita ni pirma kuno ni Bong Revilla na nakikita sa mga endorsement sa mga sulat niya. So gusto nilang palabasin na yung pirma sa mga endorsement letter ni Bong Revilla ay iba, hindi sa kanyang pirma. Kundi pirma ni Richard Abdon Camby na kanyang Chief of Staff at hindi daw niya inauthorize. Akalain mo naman sa loob ng 5 taon, nalusutan ka. Sa unang taon, milyon-milyon ang pinag-usapan na nililipat ng pera, nalusutan ka. Pangalawang taon, sigurado ko hindi ka na malusutan. Dito kay Bong Revilla, nalusutan 5 taon. Nako, Diyos ko. Kung nalusutan siya ng 5 taon, sabihin natin inosente siya. Iboboto niyo pa ba siya na senador inalulusutan? Ganun lamang po ang punto ko muna dito. Hindi po muna natin sabihin na guilty siya. Pero yung patunayan na nalusutan siya ng 5 taon, unang taon, piniki daw ni Richard Camby, Attorney Richard, at abogado pa yun na hindi ko ba niniwala na namimiki ang abogado. Ang abogado maraming masamang ugali, pero hindi namimiki pong abogado. Bira lang yung mga notaryo publiko na abogado lang, birang-bira lang yun. Sa mga namimiki po ang mga abogado, alam niyo saan? Nandun lamang sa mga deed of absolute sale. Yung mga private na may-ari ang tao. Pero pag papel ng gobyerno na dumadaan sa auditing, wala pong abogado na maglalakas loob na magpipiki ng perma. Ganun po yun. Kasi alam naman ng abogado na talaga mabusisi yan. So, ibig sabihin, pinalabas talaga ni Bong Revilla na piniki kuno sa loob ng 5 taon ang lahat ng sulat. Susulat siya sa implementing agency.
Pakilipat po yung pera ko sa PDAP, ilipat sa korporasyon ni Janet Napoles. Yan. Ilang beses sa isang taong kaya sumulat. Hindi po bababa yan sa 5 o 6 o 10. Sa kada taon, 10. Nalusutan ka sa loob ng 5 taon. Peke lahat, imposible. So, ang problema lang dito, yung mga justice, gusto ko na kasuhan itong justices na ito nag-acquit eh. Si Justice Edgardo Caldona, kasuhan ko ito. Si Justice Geraldine Fitjecong, kasuhan ko ito. Saka ito pang isang justice, maalala ko mamaya kung sino siya. Si Justice Hidalgo. Ngayon, pagkakasuhan ko talaga mga yan, sa totoo lang. Kasi hindi ako conforme sa kan si Justice Conchita Carpio Morales Sabi niya kung siya nagdesisyon, guilty si Bong So kung ngayon, kung ganun pala, guilty pala siya, bakit niya pa ilabas? Bakit siya nag-successful? Alam mo, ganon din ang ipakita ko na sa inyo ngayon. Kasi mahaba ito na ano pang ibang mga ebidensya na pwede sabihin na talagang guilty siya. Ang pinili na ebidensya pinalutang na ebidensya ni Justice Efren de la Cruz na nagsabi dapat convicted si Revilla. Sabi niya, bakit naman nagkakataon na sa tuwing may inilabas, may ibinibigay na pera si Janet Napoles kay Richard Cambe, bakit in a few days, 2 days, on the day or whatever, or after that, after the giving of money or on the day of giving the money, ay may deposito kagad sa mga bank accounts nila ni Revilla, Bong Revilla, si Brian Revilla, si Jolo Revilla. Bakit? Saan ang galing yun? Wala naman sila mga pelikula ng proyekto. At katotohanan ng buhay, mga plot, anong tawag niyan? Bagsak sa takilya. Ang mga pelikula niya. Wala nang nanonood, kukunti na lang. Di ba? Paano mo mapapasinungalingan ang katotohanan na sa tuwing may labas na po, napapatunayan naman ang mga labas na pondo sa cheque. Ang problema lang natin nito, walang perang ibinigay na direkta kay Bong Revilla. Ang mga pera po ay napatunayan na tinanggap ni Richard Abdon Cambe, Attorney Richard Abdon Cambe, na siya po ay napatay siya sa COVID. Pero hindi po ako naniniwala na namatay siya sa COVID sa panahon sa loob ng bilibid. Mas naniwala ako na si Richard Abdon Cambe ay pinatay ni Bantag doon sa loob ng bilangguan. Ay, Budots. Kumusta ka na, Budots? So, ganun po ang isang mga circumstansya na nangyari. Sa tuwing may ilalabas na unang circumstansya, ulitin ko lang, imposible naman, sabi niya, lahat daw peke ng mga sulat sa loob ng 5 taon, mamaniwala ka ba dyan? Kada taon, milyon-milyon ang pinag-usapan. Malulusutan ka. Pondo mo yan, nakakargo sa iyo yun. Sisingiling ka ng kuwa. Pagkatapos, pangalawang circumstansya, bakit sa tuwing may ibinibigay si Janet Napoles na pera, nagkakaroon ng deposito sa bank accounts mo at ang nagpapatunay nito ay AMLAC. Yun, kahit yun na lang, tapos nang usapin eh. Grabe no. So ngayon, gusto ko na pumunta tayo direkta dito sa desisyon sa tinatawag na dissenting opinion ni Efren de la Cruz. Tingnan, nakita ko tong pirma ha. Bago tayo pumunta roon, gusto ko idaan muna kayo sa napaka-interesting naman ito. Ito po yung pirma na sinasabi na hindi pirma ni Bong Revilla.
Pakita ko sa inyo. O yan. Ano sa tingin mo, ladies and gentlemen? Ito raw yun ang totoong pirma ni Bong Revilla. Tandaan ninyo, yan daw kuno ang totoong pirma ni Bong Revilla. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang mga pirma na sinasabi na hindi niya pirma. Yan daw, hindi daw niya pirma yun. Hindi daw niya pirma yan. Hindi daw niya peke daw itong pirma ito. Balik ko kayo sa totoong pirma. Itong totoong pirma. So, ang makita mo dito, magkabiak, hindi magkarugtong ang unang syllable, ang bong, tapos ang ara na ganun lang, ay magkahiwalay. Tapos, ang sa peking pirma, ito pinakita, nagkadugtong daw. Pero tingnan mong stroke, parehas. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito, siya rin ang pumiki ng kanyang sariling pirma. Okay? Yan Ito pa isa. Hindi rin daw piki ito. Piki rin daw ito. Piki rin daw ito. Anong sa tingin ninyo? So, yan ang mga sinasabi niyang peking pirma niya. So, ito daw yung totoong pirma niya. I-compare natin sa hindi niya pirma. Ay, nako. Ang hirap kaya na depensa na to. Para maniwala ang judge na magkaibang pirma, kailangan mo bigyan ng milyon-milyon ang judge para maniwala sila. At mind you, hindi ko naman sinasabi na totoo, pero may nakausap ako na ang binayad nito 200 million para lamang makakuha ng acquittal. Ayan daling ko kayo ngayon doon sa dissenting opinion, dissenting decision ni Justice de la Cruz, Efren de la Cruz. Tandaan niyo yung mga pumirma Si Geraldine Faith Econg pumirma na acquitted. Tapos si Justice Edgardo M. Caldona pumirma na acquitted. Pero si Efren de la Cruz pumirma na guilty. Tapos si Maria Teresa Dolores Gomez Estrella pumirma na guilty. Si Jordina Hidalgo pumirma na not guilty. Ito ngayon, tingnan nyo ang ganda ng sinabi ni Justice Justice de la Cruz. Itong isa, hindi ko na ito basahin ang opinion ni Kwan. Kay kay Caldona. So, pupunta tayo dito sa decision na sinulat ni, ano ba yun? Kaya estwesta mo na, 187. Ito. Sino to? Si concurring opinion. Hindi to. 187 concurring. Pababa tayo. Sino kayong decision to? Basahin natin kung sino sa dulo, kung sino pumirma. Ito. Wala nakalagay kung sino pumira. Si Justice Georgina Hidalgo. Sunod. Dito sa 199. Si Estuesta. Ito sa 199. Si Gomez Estuesta. Ang ganda ng pagkontra niya. Sabi niya, dapat guilty. Sabi niya sa English. Sabi niya,
One need only turn a discerning eye and not look the other way. Kailangan ang masusing mata at hindi yung hindi masusing mata. Sabi niya, in the face of insurmountable evidence presented against accused former Senator Ramon Bong Revilla Jr., the original ponencia of Justice de la Cruz was haplessly dissented by Justice Ekong and Justice Caldona, the Division II's regular members, which inevitably resulted in the creation of a special Division of 5 to obtain the majority vote. The ponencia has now become the dissent. I vote for the conviction and without reservation. Join the dissent of Justice de la Cruz. So, ang desisyon ni Justice Gomez Estuesta, wala siyang duda na talagang guilty si Bong Revilla. Sabi niya, with the majority opinion, Senator Revilla's general defense of denial in the guise of perjury was given the most credence, but to a great fault. This consequential ruin runs deep and may eventually free a man once accused of having conspired in raiding the public treasury to hundreds of millions of pesos. His imminent freedom has dismally thrown away all evidence that once for good of repealing the scathing tale that never before of such magnitude has been told. The whistleblower's revelations of the PDAF scandal is the Pandora's box that started it all. Yet the ease with which the main accused could be extricated from all this complicity is one with far-reaching consequence. The dissent, itong dissent na tinuturoan ng desisyon ni Efren de la Cruz, Judge or Justice de la Cruz, found the judgment of guilt against Revilla and primarily focused on, number one, the credibility of whistleblower Binhar Kiloy. Ibig sabihin, very credible si Binhar Kiloy, whose testimony of the PDAP scheme never waned, despite the latter recantation made by other whistleblowers, Merlina Pisunyas, Marina Pisula, and Mary Joyce Baltazar. Number two, the strong links which tied Senator Revilla's involvement in the scam as shown in his endorsements. Endorsements, hindi peke yon. So, kaya funding sila, hindi peke. Of the policy and gears of the IAs or implementing agencies of the government. The MOAS and his letter dated July 20, 2011, reply later, confirmation, nag-confirm pa siya na kanyang sulat ng pirma yun. Tapos sinabi na peke. To establish the conspiracy. Number three, the trust given to the confirmation letter purportedly submitted by Senator Revilla to COA Assistant Commissioner Arcadio B. Cuenco's letter request for authentication of his signatures appearing in several documents submitted by NGOs to debunk his claim of perjury. And number five, the authority given by Senator Revilla to Attorney Camby ay binigyan nyo naman pala ng SPA si Attorney Camby for his participation to extend to the project implementation from which the conspiracy is all tangled up so that Revilla may amass money from his PDAF with Napoles as the ready conduit through her bogus NGOs already in place where the funds would be drained off. All were deemed a species of circumstantial evidence to satisfy the second element of plunder. Oh, grabe. So nakita ninyo na ang findings naman ibang justice talagang credible si Binhar Loy. Si Merlina Sonyas kahit na bumaliktad. Si Marina Solia kahit bumaliktad. At saka si Mary Joyce Baltazar na bumaliktad. Ang hindi maiwasan dito, merong sinulat si Bong Revilla na kinonfirma niya ang authority ni Attorney Camby para mag-endorse, para mag-participate, para mag-process, para mag-follow up. Nung klase. O bakit may authorize si Attorney Camby ng follow up ng iyong PDAP kung hindi ka sumulat para sa PDAP? Ibig sabihin, kung bakit mo inutusan si Attorney Camby na mag-follow up,
Ibig sabihin, alam mo yung inumpisahan na dapat i-follow up. So, ganoon po yun. Ang tindi. So, naniniwala ako may 200 million na nagpalitan dito para makuha itong desisyon na acquittal. Diretso tayo ngayon. Ang ganda ng sinulat ni Justice Efren de la Cruz. Alam mo, sinabi ni Justice Efren de la Cruz, sabi niya, ang krimen ay mapapatunayan hindi lamang gamit ang direktang ebidensya. Pwede rin gamitin ang sirkumstansya na ebidensya. Anong nangyari? Wala, hindi mo nakita sa nagnakaw. Kasi pag hindi mo gamitin ito, manatili lamang na nakabalot sa sekreto ang kriminal. Kasi normally ang mga kriminal ay nagtatago ng ebidensya at gumagawa ng paraan na hindi sila mahuhuli. Kaya kung gano'n ang sitwasyon, ibig sabihin, ang ginawa ni Justice Efren de la Cruz ay siyang parang ginawa ni Haring Solomon. Basahin natin ang sinulat ni Justice Efren de la Cruz na bumuto na dapat guilty si Bong Revilla. Sabi niya, it is fundamental that in a criminal case, the accused is entitled to an acquittal unless his guilt is shown beyond reasonable doubt. It is likewise rudimentary. However, that proof beyond reasonable doubt does not mean such degree of proof as excluding possibility of error produces absolute certainty. Moral certainty is only required of that degree of proof which produces conviction in an unprejudiced mind. Parenthetically, itong magandang sinabi niya. Mamaya, ihambing ko ito sa judgment ni Haring Solomon. Parenthetically, direct evidence is not a condition sine qua non. Ibig sabihin, ano bang direct evidence? Yung nakita ka personal, nakita ka ng testigo. Dito, hindi ka nakita ng testigo. Wala pong nakakita na testigo na tinanggap ni Revilla yung pera mula kay Janet Napoles o mula kay Richard Abdon Cambe. Walang ebidensya. Kundi ang ebidensya na nagpapakita na ibinigay ni Janet Napoles papunta kay Attorney Richard Abdon Cambe. So dapat ang mga piskal dito, nagpakita sila ng katotohanan, ipinakita sana nila yung bahay ni Richard Cambe na wala siyang kinita. Dapat ipakita, pinasabpina nila dapat ang bank account ni Richard Cambe para malaman kung naideposito nga sa bank account ni Richard Cambe. Hindi nila pinatawag. Pero nevertheless, kahit hindi pinatawag, sapat ng ebidensya para magsabi na guilty si Bong Revilla. Ito sinabi ni Justice Efren de la Cruz. Parenthetically, direct evidence is not a condition sine qua non. Sa Tagalog pa, hindi na kailangan ng direktang ebidensya para mapatunayan mo na guilty ang isang akusado. Pero kung walang direktang ebidensya, pwede pa rin siyang mapatunayan na siya ay nagkasala sa pamamagitan ng paggamit ng mga sirkumstansya para maipatunayan na siya nga at wala nang iba ang gumawa ng krimen. So ang krimen, malimit, sabi sa Tagalog lang tinagalog ko lang, ay ginagawa ng sikreto sa ilalim, sa kondisyon, sa sitwasyon na tinatago ito. At yan lamang ang tanging paraan ng mga kriminal. Kasi kung maghanap ka ng direktang ebidensya, mauwi ka sa pansitan, hindi ka makakakita. Ganun po sinabi niya. Ihambing natin ito sa ginawa ni Haring Solomon. Nung si Haring Solomon ay nalagay sa balag ng alanganin kung sino sa dalawang babae ang tunay na nanay ng bata,
Sinabi niya, sige, hatiin natin sa dalawa ang bata. Ang isang hati mapunta sa isang babae, ang isang hati mapunta sa isang babae. Sabi ng isang babae, Haring Solomon, wag mo na pong hatiin, ibigay mo na lang sa kanya. Dahil doon, walang ebidensya, walang dokumento si Haring Solomon na birth certificate, magpapakita kung sino nanay. Pero nagdesisyon siya, yung babae nagparaya, yun ang tunay na nanay. Kasi ayaw niya na mamatay ang bata. Okay? Ganun lamang po kasimple. So ngayon, balikan ko kayo. Ito na po ang pinakamagandang desisyon. Hanggang ngayon ay hindi ito makakuha-kuha sa anino na sumusunod lagi kay Bong Revilla. O ngayon, kaya tingnan mo to sa dulo. Anong sabi niya ni Justice Efren de la Cruz? Sabi niya, in light of the foregoing, I vote for the conviction of Ramon Bong Revilla Jr., Richard A. Cambe, and Janet Lim Napoles of plunder. Dagdag pa niyan, in addition, they should be made to pay jointly and severally to the National Treasury the amount of 185,435,000 pesos. Yan dapat ibayad. Comprising the amounts of 127,500 pesos, 127,500,000 pesos, 44 million and 13,935,000 that went to Revilla, Napoles, and Cambe respectively. Yan. Ngayon tingnan natin yung desisyon ni Geraldine Faith Ekong na nagsasabi na hindi daw guilty si Bong Revilla. Okay, tingnan natin. Ito. 12 of 12, di yan. Okay ha, ito. Itong desisyon ng majority na acquitted si Bong Revilla. Basahin ko. Wherefore, in light of all the foregoing, judgment is hereby rendered, finding Richard A. Cambe and Janet Lim Napoles guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder defined and penalized under Section 2 of Republic Act number 7080 and are hereby sentenced to suffer the penalty of reclusion perpetua with perpetual absolute disqualification to hold any public office. For failure of the prosecution to establish beyond reasonable doubt that accused Ramon Bong Revilla Jr. received directly or indirectly the rebates, commission, and kickbacks from his PDAP, the court cannot hold him liable for the crime of plunder. Accordingly, he is acquitted. Tapos sinabi pa, moreover, in view of the discussions above and pursuant to Article 100 of the Revised Penal Code, accused are held solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the amount of 124,500,000 pesos. Pinabayad pa si Bong Revilla. Saan ka makakita? Pinabayad siya. Tapos, acquitted. Anong klaseng ito? So, iyan po ang matinding issue kay Bong Revilla at huwag na siyang ibuto. Pakinggan natin si Budots King, ha? Okay, ito si Budots King. Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Budots. Bong Revilla siya si Bong Revilla! Bong Revilla siya si Bong Revilla! Bong Revilla siya si Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din sa iyo. Mabuhay Naimbag na malim kasi Ilocos yan eh. ang Ilocos Norte! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay Pilipinas. Namatay ng Pilipinas. Kinuha mo yung kwarta. Mabuhay ang alyansa
para sa bagong Pilipinas! Oh, bagong Pilipinas. Ano ba, nanakawan? Oh. Mga kababayan, ako po'y natutuwa at nagpapasalamat Bakit ka natutuwa at nagpapasalamat? sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin dito sa Ilocos at kasama natin mga leaders from Ilocos Region. Sa inyo pong lahat mga kababayan, palakpakan din po natin ang aking mga kasamang senador na narito ngayon. Ba. O, tika mo na. Naalala niyo ba number 11? Mamaya ko lagi. Tulfo, Soto, Marcos, Lacson, Abalos, Binay, Cayetano, Lapid, Pacquiao, Tolentino, and Villar. Palakpakan po natin. Oh. Mga kababayan, this Palakpakan niyo lahat ng kurap. year is my 30 years in public service. 30 years in public service. Ha? Kasama na ba yung pagpelikula-pelikula mo na laging flap, laging logi sa takilya? Nilangaw ang mga pelikula mo ngayon eh. 30 years, ako po ay nagsimula bilang vice-gobernador Ano, Jack Mawatan. ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman, naging senador. Unang takbo ko, you made me number 2 senator. Oh, ganun ba? Number 2, tapos nawawala pa yung pera, number 2 ka na ka eh. Pangalawang takbo ko noong 2010, you made me number 1 senator. Oh. Ganun ba? Dahil sa ginawa nyo kong number 1, nagkalintik-lintik ako noon. Pero ganun pa man, Oh, nakalintik-lintik. Nakalintik-lintik ka, hindi sa dahil ginawa ka number 1. Dahil sa katakawan. Ganun po yon. ang inyong lingkod ay bumangon. Bumangon mula saan? Grabing pagigiba. Oh, grabe yung paggigiba. May katotohanan ba na nanggigiba? Katotohanan yun eh. Pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Oh, so, sabi rin ni Lorito Garandi, sobra naman, 30 years. 30 years ka na nagnakaw. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. At si Bong Revilla po ay isang mandirigma. Oh, mandirigma. Ah, mandirigma. O, sige. Habang nasasaktan, lalong lumalaban. Habang natutuguan, lalong tumatapa. Oh, grabe. Artista talaga. Oh, dami mo naloko. Mananalo ka na. At habang ako'y sinusugatan nila, ako po'y lalong popogi niyan. Bah. Oh, dami mo naloko ng mga babae ah. Kaya sa inyo pong lahat, yung pong mga batas na nailathala na, yung pong lifetime validity of birth certificate, yung pong para sa ating mga lola at lolo, na yung expanded centenarian law na sinulong namin ni Manang Aimee, yung mga batas pa na nagawa ko, yung po Anong expanded sa mga lolo? For for your information, Vinito, dinisapprove ni Bongbong Marcos ang budget na para sa pension ng senior citizens. Walang kwentang batas mo. ay alay namin para sa inyo mga kababayan. Tingnan nyo na lamang po, simula po na ako'y naluklok, nakapaghain ng 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng mahigit 300 na batas na ngayon na napapakinabangan nating lahat mga kababayan. Kaya sa inyo pong lahat, pasatandaan nyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Maraming salamat po, Ayan. Bong Revilla, number 11 sa balota. Oh, number 11 sa balota. May issue pa yan. Ang pangalan niya sa kaso, tingnan nyo, ibalik ko. Ang pangalan niya sa kaso na ginamit ay Ramon. Tapos, Revilla apelido. Bakit ang ginawa niya nga apelido sa kanyang kandidatura, Bong Revilla, hindi Revilla? Ayan, oh. Ramon Revilla Jr. Walang Bong na apelido. Ramon Revilla lang. Kaya naging number 11 siya, inangat siya dahil letter B na kumpisa.
Napakabastos naman, no? Although karapatan mo sa magpapalit ng apelyido sa batas, pero ang ang pakay mo ay panluloko. Para number 11 ka sa baluta. Ay, so yan lamang po, no? At magbabasa na lang ako ng i-like nyo, subscribe, ipaalam sa ibang mga mamamayan, mga kakampi ninyo itong kwentong ito para hindi na maiboto ito. Sana marami pang hindi boboto rito kasi umangat number 6, number 7 pa siya sa survey. Hindi ko alam kung bakit umangat pa sa survey. Si Frederick Iloro, good eve, Idol Atty. Toto Cosing, mabuhay po kayo, good health, and God bless. Salamat po, Ruel Cagbay. PEC 0925, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto Cosing. Cristito Dayaday Katunaw, Sin Toto, di dapat iboto si Sinbong Revilla sa Senado dahil magnanakaw ito sa kaba ng bayan. At talagang desisyon na yan eh. Dalawang justice nag-desisyon na guilty kay. Ami Givana, hello, Dr. Engineer. Imposible na hindi niya alam yan at hindi niya pirma yan kasi nasa bank account niya ang pera. Dapat makonvict si Bong Revilla. Pagkatapos, maliban dyan, 5 taon na pirma pabalik-balik na fake. Sino ba maniwala nun? Si Mayring Pamilyo, nasaan si Revilla sa oras ng trabaho? Bakit hindi niya nakalaman? Bakit hindi niya nalalaman ang nangyayari sa loob ng kanyang office? O tama, imposible hindi alam ang nangyayari sa opisina niya. Elpidio Gabriel, kasuhan mo sana si Budots at Jinggoy, patawarin mo na si Enrile. Ulyanin na, pinakamatandang magnanakaw, Enrile. So, PEC 0925, was there a body like the drug lords who died inside the prison? Sounds shy. Sounds fishy. Marami pong mga drug lord doon na hindi kumakampi, pinalabas na patay. Romel Bengson, ibuto na natin ang lahat ng bago para sa totoong pagbabago. Yan lamang po ang sigaw ng bayan. Kung gusto mo pagbabago, iboto lahat ng bago. Ganun lang po. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, may pumirma sa kanyang pirma kung hindi niya ito pinirmahan. Pinapirma, inutusan niya rin pumirma saka sakaling ibang pumirma. So, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, bakit iboto ang mga taong gustong lukuhin ang sambayan ng Pilipino? Sabi ng Fernando. Sabi naman ni Vinben, si Geraldine Akong, ang newly appointed Sandigan Bayan Corrupt Justice ni BBM. Dahil sa limang kaso ni BBM na mga Marcos ay binasura ni Justice Geraldine Akong, inappoint siya na presiding justice ng Sandigan Bayan. Kakahiya ka, Geraldine Faith Akong. Balik ka na sa Cebu. Kahiya ka. Pinahiya mo lang lahing Cebuano. So, Betong, good evening po, Engineer. Rocket sa Cebu. Good morning, Dr. Toto. Quintin Tumaca, DDS pa rin. Bakit ka mag-DDS? Ay, nako. Dapat huwag na tayo maging loyalista. Yung sinong tao ibuto, dapat ibuto natin. Rocket. Kasi kapag mag-DDS ka, lahat ng mga kandidato ni BBM, may puro DDS din yung galing. Lahat na dyan, mga senador na yun, pumapatay si Duterte. Wala malang isang kanila pumapalag. Sa lahat sila DDS. Si Pagaw Baker na Imbaga Rebi, Dr. Engineer Atty. Toto Cosing, dapat talaga guilty yan. Hindi na dapat iboto yan. Tama, Pagaw Baker. Sunny Day, Maria Alexandra Togas, maayong gabi. Kaya kung mananalo pa to si Bong Revilla, Jack maawatan. Ay, mamroblema tayo nito. Di ba? Pag nanalo pa siya, mamroblema tayo. Ay. Paano gagawin natin? Sana matalo siya, no? Pag matalo siya,
ang sisigaw ng mga Ilocano, Agyamanak! Agyamanak! Ay, sana matalo ito. Oh, kumusta na si Lito Lapid? Isa pa yan, kapag dapat matalo, Agyamanak! Si Pacquiao. Naku. Ay, nako. Sino pa? Dad Toto, iyakan na. Raket, hello Dad Toto. Dada, si Solomon nagpunta sa kasagatan. Dada, ayop madam, Raket, RC Abad. Ay, mabuhay. Maray na banggi sa mga Bicolano. Oh, Dada, Raket, mga Bicolano na mga magayon. Pag-bigger kung jury system, sana, no? Proilan, Serapico. Dada, in short, may problem si Bong R. Tama. Dada, Betong, 30 of plunder. 30 years of plunder. Sabi niya 30 years daw siya, di ba? Si Loreto Grande, sobra naman 30 years. Nadami nang nanakaw. Betong, nasusuka ko sa mga sinasabi niyan. Bingliwag, nakatulog pa kaya ang silang mandarambong sa bayan? Romel Bengson, Binben, kung di nag-intervene si Duterte, si Bongo, di ka makakawala. Sana, sama mo na si Jinggoy, sana. Rodi, kaya pala maraming batas na butas na tayo. Luis Cruz, budot silukuhin mo sarili mo. Jefferson, marami na pala di tama na iba naman. Lenny, Francisco Martin Jr., bung kanana, sabi ng Ilocano. Okay na road. Okay, may God help the Pinoy na sa pagboto at huwag na iboto ng likes ni Bong R. Dada, Romel Bengson, Rems, good evening po, Attorney Toto Cabunyog, Arcel Agnes, Preset Cagayan de Oro. Wow. Unsa man kamo da, may gabi di sa tanang mga Cagayan de Oro, mga taga Misamis Occidental, Misamis Oriental, sa Orqueta, Osamis, sa Lanao del Norte, sa Colambugan, sa diyan sa may Pangil Bridge. Okay. So Misamis Oriental, Cagayan de Oro, tapos pa Dulong og Kwan og Gingog, padungog Butuan, papunta sa Iligan, sa Lagindingan, sa El Salvador, Junior Engineer, Junior Plaga, sa El Salvador City, diyan sa Misamis Oriental. Magandang gabi, maayong gabi, Brad. Maayong gabi, Brad. My best friend. Ka-best friend ko sa chess. Bihira lang ko manalo sa chess dito. Tapos, Rems, big no vote sa mga hudas sa ating bansa. Rems, like is done po, attorney. So, ngayon, humingi lang ako ng tulong sa inyo. Bigyan niyo po ako sa aking GCash dagdagan kasi dapat magsampa po tayo ng petition sa Supreme Court na ipabaguhin natin yung random recount para ikubangga sa resulta ng computer. Kasi ang random recount ngayon, computer, kumilik din na mag-audit, mag-check sa kanilang gawa. Hindi pwede yun. Dapat null and void yun. Dapat mga representante ng bawat political party. So, I need only 10,000 pesos. Yun lang po. Bahala na kayo dyan. So, ang yung 20K, pwede na yun. Sa yung iba naman, sa isang case yun. Kay Tulpo, maraming doon. Puta. Ay hindi, marami pala itong guwan. Kasi in bank ito, 15 kopya ng papel, ipada mga 20,000 talaga kayo kailangan. Naku, hindot. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at ikuan ko dito yung aking ang aking mga numbers. Bahala na lang kayo, tutulong o hindi, pero maghanap din ako ng pera kahit papano. At least Monday ko na i-file yung kay Erwin Tulpo kasi pinafinalize ko lang. May nagpapahantay lang. So ito po yung aking campaign lines. Kung paano ko magbigay kayo ng tulong, very good. Kung hindi, very good pa rin. Okay? So ang pinakamalaking tulong sa akin, ipaki-invite ang inyong kamag-anak
na mag-subscribe sa ating channel. At paki-share nyo po ito sa inyong messenger para napapanood. Kasi kung i-share nyo lang sa inyong Facebook account, bihira lang nanonood dyan, mas marami nanonood kung i-forward nyo sa mga kaibigan nyo through messenger or through WhatsApp, through Viber, or through Instagram, or through TikTok. Kaya ibalagay ko rin sa TikTok ito. Or to X or Twitter. So, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Bong Revilla, Bong Kanana.